mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindurinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS, Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
Ang oras, 41 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Alright mga minamahal kong mga kababayan, ngayon po ay araw ng Biyernes. At syempre, pitsa 14 ng buwan ng Marso ng taong 2024. Kamusta na po kayong lahat mga minamahal kong mga taga-subaybay? Bagamat medyo huli na naman po ang ating time ng ating palatuntunan, asahan po ninyo na kayo po'y aking paglilingkuran. Paglilingkuran ko kayo hanggang 2 oras. Siyempre, sa lahat po ng ating mga kasado patroller, standby report. Ang ating pong nakakasama rito sa ating technical site ay si Ate Del Rose Aldias Santos at Ate Rosemary Paderon bilang tumatayong production assistant. At sa lahat po ng ating mga kasado patroller, standby report sa iba't ibang area ng ating kapuluan dyan sa lugar po ng Calabarzon, Mimaropa at Mega Manila. Partikular na po dyan sa lugar din po ng Kabisayan at Kamindanawan. Kapagpalang umaga po sa ating lahat. Naway ang kalakasan ng ating pangatawan ay laging sumabawat isa. Kalaki po nito ay ang ating panalangin at dasal. Naway maging malusog at malakas ang inyong pangangatawan. Tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan at syempre sa ating pong nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan. Mula kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, good morning. At sa ating layout artist, si Ate Joy Pasco. Magandang umaga sa ating operation manager kay Ate Cora Biernes. At syempre, ganun din po sa ating tagapagtaguyod kay Attorney Mike Bordeos. Magandang morning. At syempre, binabati rin po natin na magandang umaga ang nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Wayne Peno Lawson, ang Bisayang Tisoy. Ganon din po sa ating Studio 4 dyan sa area ng Sanbales mula sa kinaroroonan ni Kuyang Paul Aludo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre, magandang umaga po sa bumubuo ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna ng ating butihin at masipag na presidente po nito, si Sergeant Major Donato Bellones. Magandang umaga po, Kuyang Donato Bellones, ang siyang presidente po ng Rizal Provincial Police Press Corps na kinabibilangan naman ng mga sumusunod. Ang Vice President si Kuyang Wayne Lawson, ang Secretary Ate Rodrica Rivera, ganon din ang ating Treasurer si Kuyang Jerry Acuno, Auditor Kuyang Alan Bordeos, ang ating publisher ng TBS RMN News. At syempre ganon din po ang ating tumatayong PRO Kuyang Arnold Paharon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din po sa lahat ng mga Board of Directors. Sa pangunguna po ni Kuyang Bernie Gamba, Ati Pau de la Cruz, Ati Aida Tagikana, si Kuyang Ricardo Eslita, Kuyang Herman Patulot, Ati Cora Biernes, ganun din si Kuyang Dan Torbeles at Kuyang Mike Francisco. At syempre, ang inyong abang lingkod bilang Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Ang Mindorinyong Midnight Ball. Bagamat sabi nga po'y napakainit ng sikat ng araw, napakatindi ng ngiti nito. Kapag tumama sa balat, ay talagang bumabaon yung init. Kaya sabi nga po'y, iba yung pananggalang,
Kailangan may manggas ang kasuotan. May manggas yung damit, ho. Kinakailangan talaga. Bukod na sa di manggas pa, kailangan may jacket pa rin. O sweater. Yan. Kinakailangan ding nakasombrero rin. Ang maganda pong sombrero na gagamitin ay huwag yung bonnet. Kasi yan po'y nagpapawis yan ng ulo. Hanggang sa mapanot po yung inyong buhok. Oo, nakakapanot ng buhok yung bonnet. Kapag panahon po na matingkad yung temperatura ng araw. Yan. Ang maganda po nito yung native, ang sombrero, katulad po ng mga yari po sa buli, pandan o nito o anumang mga uyaso, yung pong mga galing sa kalikasan. O kaya dahon po ng pandan or buli na ginagawang sombrero. Yan nga ang uso po doon sa mga nakakalisa ng yung pong mga, parang kalisa po ba na may mga nagsabit-sabit na may mga duyan, may mga walis, may mga sombrero, yan. Yan po ang usong-uso ngayong panahon ng panag-araw. Kaya good luck po sa inyong lahat at sumainyo mapayapang araw po ngayong araw ng Biyernes. Siyempre, dahil sa araw nga po ng Biyernes, ito po ay pamimintuho sa Jesus Nazareno ng Quiapo. Yan. Good luck po sa lahat ng mga panatiko ng Jesus Nazareno. At siyempre dahil sa Semana Santa nga po, panahon ng Kwaresma, talagang ang inyong abaglingkod ay nakikiisa po sa samahan ng Divine Healing. Yan po ay ang Viva KPP San Benito dyan sa lugar ng Oriental Mindoro sa pangunguna ni Brother Rubin Pamilara, ni Brother Gerald Gasex, Brother Celso Cueto, Brother Ansel Arroyo, Ate Merlin Padre Kilia at ni Ate Ana Menguela Gasik. At ganoon din po sa lahat ng mga brother at sister po sa pangunguna rin po ng lahat ng mga brother at sister ng KPP. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat at good luck. Siyempre, ang kailangan po ay basbas ng kaliwanagan tungo sa kalakasan ng pangatawan naway maghari ang kapayapaan sa bawat sambayanan. Ang dalangin ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay upang maihatid ang iba yung mga balita at mga impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Anyway, sa Kasado Patrol, sa ating mga Kasado Patroller, standby report makaraan ng ilang pagbabalita. Apatapot siyam na minuto makaraan ng ikasyam ng umaga. Oyatid ng KBS RMM News Radio na dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, 3.4 milyong shabu na samsam at 30.4 milyong pisong shabu na samsam sa suspek arestado sa Marawi drug sting. Round 1. Ready, go! Balita mula sa Cotabato City, arestado ang isang notorious na drug suspect at nakumpiska ang may 3.4 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Marawi City ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro, Tumos Region in Muslim Mindanao. Nitong Webes, sa isang pahayag sinabi ni PDEA BARM Director Hill Cesario Castro na ang operasyon na isinagawa na may suporta ng pulisya ay naganap sa Barangay Matampay. Nitong Miyerkules, ang accomplishment na ito ay umaayon sa patuloy nating pagsisikap kasama ang local government unit na buwagin ang mga drug network na ang cooperate sa lugar, sabi ni Castro. Arestado ang suspect na kinilalang si Angko, 35 anyos, residente ng Barangay Kanyugan, Pandayan, matapos ang matinding surveillance at intelligence gathering. Ayon sa mga otoridad, nagsagawa siya ng malawakang kalakalan ng illegal na droga sa Marawi City at mga kalapit na bayan sa Lanao del Sur. Nakumpiska sa suspek ang 5 transparent plastic sa site ng naglalaman na 500 gramo ng shabu, bypass money at isang motorsiklo. Ang operasyon sa Marawi ay kasunod ng hiwalay na raid sa Lamitan City
Basilan kung saan binuwag na mga ahente ng PDEA BERM ang isang drug den na inaristo ang 6 na suspek kabilang ang umano'y operator. 9 na minuto bago mag-10 ng umaga. Samantala, walang verified resignation ng mga tauhan sa lahat ng mga pangunahing serbisyo ng AFP. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin sa 3 pangunahing serbisyo ng Armed Forces of the Philippines, Huwebes ay wala pa siya lang natatanggap na verified report sa umano'y pagbibitiw ng mga militar sa kanilang pwesto kasunod ng pagkakaristo sa kasunod na paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at The Hague, the Netherlands noong Marso 11. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Roy D. Maala na walang ulat na nagbitiw ang mga sundalo mula sa kanilang mga unit sa kabila ng mga claim na naipost sa social media. We have not received any report na yung mga sundalo nagre-resign kung social media lang yung basis natin definitely di natin mapapaniwalaan yan. Di Maala told reporters na banggit niya na ang tropa moral ay mataas bilang army ay isang professional na organisasyon at nakatuon sa kanyang mandato. Dagdag pa ni Di Maala, nananatiling buo ang Philippine Army at hindi na kailangan ng loyalty check. Ang sentimiento ay inuulit ng Philippine Navy na binigyan diin na ito ay isang professional na organisasyon na sumusunod sa chain of command. Ayon pa rin sa kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, nananatiling matatag ang Navy sa tungkulin nitong tiyakin ang pambansang seguridad at katatagan. Tiniyak ng Philippine Navy na sa lahat ng Pilipino na itataguyod natin ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo. Ang bawat marino at marino ay mananatiling tapat sa saligang batas sa panunumpa sa ating ginawa upang maglingkod sa bayan at sambayan ng Pilipino. Samantala, sinabi rin ng Philippine Air Force na wala silang na-monitor na kaguluhan o pagbibitiw ng mga tauhan. Sa mensahe sa mga reporter, sinabi ni PAP spokesperson Colonel Maria Ayon kay Consuelo Castelio na nanatiling isang professional ng organisasyon ng Air Force na nakatuon sa pagsasagawa ng mandato nito na protektahan ang estado at mamamayan. Wala kaming na-monitor na kaguluhan o napansin ng anumang pagbitiw ng mga tauhan at ang ating mga airmen ay nananatiling alerto at handang gampanan ang kanilang tungkulin na panatiliin ang kapayapaan at seguridad, ang sabi niya. Ang mga pahayag ng mga pangunahing serbisyo ay pinagtibay ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nilinaw na ang mga ulat na ng mga tauhan ng AFP na nagbitiw bilang suporta kay dating Pangulong Duterte ay nananatiling hindi na-verify. Inihimok namin ang lahat na magsagawa ng critical na pagmamasid at iwasan ang pagkakalat ng hindi nakukumpirmang impormasyon, sabi niya. Naninindigan din si Padilla na nananatiling professional, unified non-partisan institution ang AFP tapat sa constitutional mandate nito na ipagtanggol ang bansa at paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Patuloy na nananatiling nakatuon ang ating mga tauhan sa ating sinumpang tungkulin na sumuporta sa rule of law at chain of command, ang sabi niya. 5 minuto bago mag-10 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasaduang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Good morning kay Maribel Remuyan ng lungsod ng Calapan at sa lahat po ng mga Makalalad family diyan, no? Sa Oriental Mindoro, yan, particular po dyan sa lugar ng dyan sa Barangay Tabon-Tabon, ho? Yan, sa Baco Oriental Mindoro, sa Barangay Pambisan. Likewise, dyan sa Barangay Tibag, yan, sa lungsod ng Calapan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pamilya Alban, yan.
Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Walang verified resignation ng mga tauhan sa lahat ng mga pangunay ng AFP. Round 1. Ready, go! Samantala, Comelec junk, another DQ. Petition BS Erwin Tulfo. Round 1. Ready, go! Ibinasura ng Komisyon ng Eleksyon ang ikalawang disqualification case na sinampal laban kay senatorial candidate ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa 3 pahinang ruling na inilabas Huwebes junked ng Comelec First Division ang petition na inihain ng Graft Free Philippines Foundation Incorporated at Bertini causing dahil sa technicality o dahil sa hindi pagsunod ng mga petitioner sa requirement na magsumite ng proof of service ng petisyon kay Tulfo. Settled ang role na ang hindi pagsunod sa mandatory requirement ay naguutos sa pagtatanggol ng petition dahil sa nabanggit dito na nagre-resolba ang komisyon na i-dismiss ang instant petition, sabi ng full body. Sa pagsisiyasat sa sinumiting petition at mga attachment nito, lumilitaw na nabigo ang petitioner na magsumite ng proof of service of the petition na may kumpletong annexes na sa respondent o isang affidavit of service sakaling hindi possible ang dating dahil dito hindi maaaring matiyak kung ang respondente ay nakakatanggap ng kopya ng petition na may kumpletong annexes. Hinangad ng Graft Free Philippines ang causing noong February 25 na i-disqualify si Erwin at sinabing bahagi siya ng nakaambang political dynasty sa Senado na may presensya ng kanyang kapatid na si Senador Rapi Tulfo at isa pang kapatid ng broadcaster journalist na si Ben Tulfo na naghahanap din ng pwesto sa Senado. Sinabi rin nila na dapat i-disqualify si Erwin dahil sa pagiging American citizen, isang paglabag sa Constitution sa batayan ng kanyang conviction sa 4 na counts ng libel na itinuturing ng final na Korte Suprema. Nauna rito junked ang Comelec's First Division ang petition na inihain ng abogadong si Virgilio Garcia na i-disqualify ang 5 kandidato sa Tulfo Clan dahil sa pagiging hindi sapat sa forma. Ibinasura rin ang petition matapos hindi ilakip ng petitioner ang mga Certificate of Candidacy or CUCs ang senatorial bets na sina Erwin at Bin, mga nominado sa party list na sina Jocelyn Pua Tulfo at Juana Tulfo Teo at Reelecciones Quezon City Representative Ralph Tulfo. Isang minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Kayatid ng TBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Samantala mga kababayan, viral Chinese cat killer naristo dahil sa overstaying. Round 1. Ready, go! Inaristo ng mga otoridad ng immigration ng Chinese national na naging headline dahil sa umano'y pagsipa hanggang sa mamatay ang isang pusa sa Ayala Triangle Gardens sa Makati City dahil sa overstaying. Sa isang balita Huwebes, kinilala ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado ang dayuhan na si Jiang Shan, 32 anyos na inaristo ng mga Bureau of Immigration Intelligence Officers sa harap ng kanyang tirahan sa Barangay Palana noong Marso 10. Sa tala ng BI, dumating ang dayuhan bilang turista sa bansa noong Mayo 2023 ngunit hindi na pinalawig na ang kanyang visa mula noong Setyembre 2023. Hindi nakapagpresenta si Jiang ng anumang dokumento sa mga nag-aresto. Agad siyang dinala sa kustodiya na ibok at inilipat sa pasilidad ng BI sa Bikutan, Taguig habang nahaharap sa kanyang kaso ng deportasyon. Nag-viral ang foreign national matapos sipain ang isang community cat na nagngangalang Ken na mapayapang nagpapahinga sa isang walkway. Kalaunan ay sumuko ang pusa sa mga pinsala.
Ayon sa mga ulat, mayabang si Jiang at tumangging ibinigay ang kanyang impormasyon sa mga mamamayan sa lugar matapos ang insidente. Sa kabilang banda naman, ipinaalalahanan ni Biado ang mga dayuhan ng igalang ang mga batas ng Pilipinas habang nasa bansa. Kilala ang mga Pilipino na napaka-hospitable sa ating mga bisita. Ngunit ang mga bisita ay hindi dapat pumunta sa aming mga bahay, kiking ang aming mga alagang hayop. Ang kanyang malupit na aksyon ay humantong sa BI na magsasagawa ng mga tsike sa kanyang mga talaan. At ngayon siya ay nakadetain upang i-deport, ang sabi niya. Alas 10:01 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Samantala, kaso ni ex-President Duterte hindi isasampa sa local Dutch court ayon sa Inboy. Round 1. Ready, go! Hindi nahaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anumang lokal na korte ng Dutch. Kinumpirma nitong Webes ng Philippine Ambassador to the Netherlands, J. Eduardo Malaya. Ayon sa sugo, nasa kustudiya ng International Criminal Court ICC sa detention center sa The Hague ang dating punong ehekutibo. Hindi siya dadalhin sa Dutch court, sabi niya sa Philippine News Agency. Ito ay magiging proceedings bago ang ICC sa lahat ng paraan, walang kinakailangan para sa isang naristo na tao na dalhin sa harap ng isang Dutch lokal na hukuman sa ilalim ng Rome Institute. Matapos ang pag-aristo at pagsuko ni Duterte sa ICC, sinabi ni international law expert at diyan ng San Sebastian College Recolitos Graduate School of Law na si Rodel Taton na ang susunod na pamamaraan ay ang kumpirmasyon ng kanyang pagkakakilanlan at ng kasong isinampa laban sa kanya. Kailangan din daw na isipan ng pre-trial chamber kung itutuloy o hindi, kung may finding na may dahilan para pumunta sa trial. Sa ngayon, suspect siya pero once confirmed, magiging akusado siya sa partikular na bagay na iyon. Paliwanag niya kapag nakumpirma na ang kanyang pagkakakilanlan at ang laban sa kanyang ito ay magiging isang kaso, hindi na isang sitwasyon. Kung matutuloy ang paglilitis, ihaharap ng prosecution ang kanyang ebidensya at bibigyan din ng pagkakataon ng dating Pangulo na magpresenta ng sariling kaso ayon kay Taton. Sa kanyang pagdating mula sa Hong Kong sa pamamagitan ng Cathay Pacific Flight CX-907, ang Prosecutor General ay nagsilbi ng ICC notification para sa isang arrest warrant sa kanyang para sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Sinimula ng ICC noong Setyembre 2021 ang pagsisiyasat nito sa sitwasyon ng Pilipinas na sumasaklaw sa kampanya laban sa illegal na droga mula November 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019, noong si Duterte ay alkalde pa ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Suspendido ang investigasyon noong Nobyembre 2021 matapos sumiling ang Maynila ng pagpapaliban sa nagsabing titingnan ng mga lokal na autoridad ang umano'y pagkakamatay at pang-aabuso sa panahon ng kampanya noong 2023. Pinahintulutan ng ICC ang pagpapatuloy ng probe sa 15 pahinang warrant of arrest nito. Ipinaliwanag ng ICC na nananatili ang jurisdiction nito sa kaso sa konteksto ng mga krimen o manong ginawa ng Pilipinas noong ito ay partido pa ng Estado sa Rome Institute. Naging partido ang Pilipinas sa Rome Institute noong Nobyembre 2011 ngunit umatras noong Marso 17, 2018, isang hakbang na nagkabisa noong Marso 17, 2029. Alas 10:05 ng umaga. Samantala, siyam na alyansa bet statistically poised na manalo sa Senate race ayon sa Pulse Asia. Round 1. Ready, go!
Siyam na kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos ang statistically poised to win sa May 12 midterm election ayon sa resulta ng Pulse Asia survey na inilabas itong Huwebes. Sa survey na isinagawa na mula February 20 hanggang 26, 13 sa 64 na kandidato ang may statistical chance na makasiguro ng pwesto sa Senado kung gaganapin ang eleksyon sa panahon ng survey. Karamihan sa mga probable winner ay either former at incumbent lawmakers at tumatakbo sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon. Sabi pa rin ng Pulse Asia, nangunguna sa Paksi Administration back candidate at AXIS Party List Representative Erwin Tulfo kasama si incumbent Senador Christopher Gu. Kapwa nagbahagi ng una at ikalawang pwesto. Ang iba pang mga kandidato na suportado ng administrasyon na may malaking tsansas na manalo ay sina dating Senate President Vicente Soto III, Senador Ramon Revilla Jr., dating Senador Manny Pacquiao, Senador Lito Lapid, at Makati City Mayor Abby Binay. Kabilang sa iba pang taya ng alyansa na nakapasok sa probable winner circle sina Senador Pia Cayetano, Las Piñas City Representative Camille Villar, at dating Senador Panfilo Lacson. Ang natitirang probable winners ay hindi bahagi ng alyansa slot. Sila ay sina Senador Ronald De La Rosa, television host Willie Revillame, at mamamahayag na si Ben Tulfo. Samantala, kabilang sa mga taya ng alyansa na nasa labas ng winning circle ay sina Senador Amy Marcos, dating Interior Secretary Benhur Abalos, at Senador Francis Tolentino. Ayon sa Pulse Asia, 3.4% ng mga rehistradong botante ang nananatiling undecided sa kanilang senatorial choices habang 2.6% naman ang walang balak na bumoto sa sinumang kandidato. 38% lamang ng mga botante na may fully slot na 12 kandidato na wala pang 3 buwan bago ang eleksyon. Siyam na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Okay mga kababayan, tanggapin po muna natin ang pagulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Alright, Double L, standby report.
At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway patuloy lamang po ang inyong pagiging isang simpleng mamamayan at patuloy din po ang patuloy na paghahanap buhay ng ating mga manggagawa dyan sa iba't ibang area ng ating bansa. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa iba't ibang dako ng mundo, sa ating mga OFW, mapagpalang gabi at araw po sa inyong lahat diyan. At habang tayo po ay patuloy na nagsusumikap, naway laging huwag kalimutan ang ibayong pagdarasal at pananalangin na makamtan ng bawat isa ang kalakasan ng kanilang pangangatawan. 12 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitan. Government committed sa neutralisasyon ng red sa gitna ng exploitation efforts. Round 1. Ready, go! Iginiit ni National Security Advisor Eduardo Año nitong Webes na nakatuon ang pamahalaan sa pag-neutralisa sa insurhensya ng bansa sa gitna ng mga pagtatangka ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front na samantalahin ang sitwasyon upang isulong ang kanilang agenda ng destabilisasyon at karahasan. Nang hindi natukoy ang partikular na sitwasyong sinisikap samantalahin ng mga insurhente ng komunista, dinagdag ni Anyon na nakakapanghinayang ang mga pagsisikap ng CPP, NP, NDF na sirain ang demokratikong pamahalaan ng bansa at magpataw ng isang komunistang rehimen. Nais kong tiyakin sa inyo na sa kabila ng ganitong sitwasyon, nananatili tayong walang patid sa ating pangako na naglilingkod sa mamamayan at labanan ng insurhensya. Naunawaan natin ang mga sakripisyong ginawa ng lahat ng mga Pilipinong mapagmahal sa kapayapaan at paghahangad ng kapayapaan at kaunlaran, pahayag ni Anyo. Si Vice Chairman din ng National Task Force to End Local Communism and Conflict. Nabanggit niya na malaki ang naging hakbang ng bansa sa pagtanggal ng insurgency threat na sinasabing ito na ngayon ang collective responsibility ng pamahalaan na pangalagaan ng mga progresong nakamit nito. Sa pagsulong natin, magkaisa tayo sa ating determinasyon, sama-sama hindi lamang natin naharapin ang mga banta na ito, kundi magtatayo rin tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Hindi mawawala ang ating dedikasyon sa kapayapaan at kaunlaran at patuloy tayong magsisikap ng walang pagod upang matiyak na ang mga nakuha natin ay may pagpatuloy sa mga susunod pang henerasyon, sabi ni Anyo. Manatili tayong nakatuon at patuloy na magtutulungan upang sa isang mapayapa at maunlad na Pilipinas, sama-sama tayo ang mananaig. Labing 5 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitan. Samantala, PH magluluwas ng 66,000 metric raw sugar sa US. Round 1. Ready, go! Nakatakdang mag-export ang Pilipinas ng 66,000 metric tons ng hilaw na sukal sa Estados Unidos sa taong pananim 2024
hanggang to 2025 ayon sa Sugar Regulatory Administration. Ito ay matapos aprubahan ng SRA ang pagluluwas ng nasabing bulyom sa ilalim ng Sugar Order 5 na nilagdaan Miyerkules upang tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng US Raw Sugar Tariff Rate Quota World Trade Allocation. Ito ang magiging first export ng Farmer Share Raw Sugar bilang katuparan ng US Sugar Quota Allocation para sa taong 2025 upang makalahok sa mga susunod na import program ang SO5 Reds na nagmamarka nito bilang ikalawang tuwid na taon upang matubad ang bahagi ng mga magsasaka para sa raw sugar quota sa US. Ang nasabing bulyom ng 2025 US Sugar Quota Allocation ay bubuksan sa mga kwalipikasyong kalahok na sumali sa SRA's SO2 na siyang unang voluntaryong pagbili ng mga kabuang 120,000 metric ton. Ang mga karapat-dapat na entidad ay dapat magsumiti sa SRA na nakasulat at notarized undertaking na nagsasaad ng kanilang aktwal na dami ng raw sugar export para sa 2025 US Sugar Quota Allocation sa bago ang Marso at 30. Samantalang hilaw na asukal ay kailangang i-export mula sa Pilipinas hindi lalampas sa August 15. Bukod dito, ang mga karapat-dapat na manlalaro na sumusunod na itinakdang termino at kondisyon ng SRA ay bibigyan naman ng prioridad sa mga programa ng pamahalaan na hinaharap para sa pag-import ng asukal. Ang prioridad para sa mga pribilehiyo sa pag-import, gayon man ay ipagkakaloob sa mga kwalipikadong kalahok sa SO2 na susundan ng mga nasa SO5. Samantala, ang paglipat ng mga pribilehiyo sa ilalim ng SO5 ay maaaring gawin sa mga karapat-dapat at transpares na ibinigay ang mga aproba ng SRA Administrator kasama ang kanilang magandang katayuan bilang lisensyadong SRA International Sugar Traders. 18 minuto makaraan ang 10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, Kasado Patrol 25, pakiconnect ng iyong communication dito sa atin sa studio. Hindi ka ma-pick up ng ating dalawang ate na naririto. May problema sa klase ang iyong communication kaya mahirap ang kontakin nila. Alright, ganap na 19 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, wala ng middleman at fixer sa DSWD Automotive Travel Permit System. Round 1. Ready, go! Ang bagong online system para sa aplikasyon para sa travel clearance ng mga minor de edad na maglalakbay sa ibang bansa ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapabilis ng mga transaksyon at pag-alis sa mga intervention ng mga fixer at middleman, sinabi ng isang opisyal ng Department of Social Welfare and Development, DSWD nitong Webes. Ang digital system para sa MTA permit application na inilunsad noong February 18 ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-automate at i-streamline ang mga proseso ng pamamahalaan at labanan ng human trafficking. Sa isang media forum sa DSWD Central Office sa Quezon City, ipinaliwanag naman ni Assistant Secretary Ada Coleco ng Protective Programs ng DSWD na ang bagong inilunsad sa sistema ay nagpapahintulot lamang
sa mga magulang o guardian na ang apply ng travel clearance ng mga minor de edad. Ang travel clearance ay inisyu ng DSWD para sa mga minor de edad o individual na mas mababa sa 18 taon gulang na naglalakbay sa labas ng Pilipinas na walang kasamang sinuman sa mga magulang o mga taong may parental responsibility o legal custody sa bata. Ang pwede lang pong gumawa ng account para sa ating MTA is una, the parents, the accompanying sa accompanying adult ay guardian other than the hindi po pwede na ang picture kasi ang kailangan po natin sa account na ito ay identifying information ng magulang. Ang companion ang sabi niya sa lumang manual system na banggit ni Kuliko na ang proseso ay matagal sa panig ng mga magulang at guardian na kadalasang nag-udyok sa kanila na umasa sa serbisyo ng mga middleman tulad ng travel agent o mas masahol pa mga picture upang makakuha ng travel clearance o certificate of exemption mula sa DSWD. Minsan, meron lang special power of attorney or SPA na ibinibigay yung ating travel agent and sila na po yung nagpo-process ng MTA which is risk on our part kasi tayo po ang gaganapin accountable doon pag tayo ay nagbigay ng permit which is ibig sabihin po bibigyan natin ng authority itong tao na not related sa bata na mag-process at sumama sa minors going out of the country ang sabi niya. Sa ilalim naman ng streamline process ng mga secure ng travel clearance, hindi na kailangang physical na bumisita ang mga magulang o guardian sa mga regional office ng DSWD at maaari na ngayong direktang magsumiti ng kanilang aplikasyon sa pamagitan naman ng MTA or online system. Sinabi pa rin ni Kuliko na tatanggapin lamang ang portal ang mga kinakailangan na dokumentaryo na nakakode sa QR o notarize upang matiyak ang lihitimo ng mga dokumento. Kailangan din daw ng virtual meeting sa online application kung saan ang mga magulang, ang kanilang anak o mga anak at ang kasamang matanda ay interviewin ng mga social workers ng ahensya. Ang mga aplikasyon na may kumpleto na at na-verify na documents ay maaaring maaprubahan sa loob ng parehong araw na may maximum na oras ng pagproseso ng 3 araw ng pagtatrabaho. Sinabi pa rin ni Kuliko na ang digitized system ay isang sustainable na paraan upang matugunan ang red tape at ang kahinaan ng publiko sa mga picture habang tinitiyak na ang mga minor de edad na naglalakbay sa labas ng bansa ay nakatatanggap naman ang buong pahintulot ng kanilang mga magulang at legal na tagapag-alaga. Sa MTA, pinasimple namin at streamlined ang pagproseso ng applications at ginawa namin itong kliyente-centric. Tiniyak ang proteksyon ng mga bata mula sa mga panganib ng pag-aabuso, trafficking at iba pang mga anyo ng pagpapasamantala ang sabi niya. Ayon pa rin sa opisyal ng DSWD, pumirma na rin ang ahensya ng Data Sharing Agreement na Bureau of Immigration at iba pang concerned agencies sa ilalim ng Interagency Council Against Trafficking na naglalayong irampa ang interagency coordination at safety nets.
Sa pangunguna naman ni Secretary Rex Gatchalian, ang digitization ng MTA ay bilang pagsunod sa Ease of Doing Business o Republic Act 11032 na kumikilala rin sa digitalization bilang mahalagang kasangkapan ng pagpapalakas ng transparency at accountability sa mga transaksyon ng gobyerno habang pinaliliit ang mga interbensyon ng tao. 26 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. May pagulat ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa Rianang, Cavite. Mula kay Double L kay Kuya Lando Luto. Pulis nagbitiw sa serbisyo at kapapasok lang ng balitang ito. Pero PNP spokesperson Brigadier General Jean Pardo nilinaw. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25 magmumula kay Kuya Lando Luto. Kasado Patrol Report. Alright, Kuya Lando Luto, magandang umaga. Sige, iputok mo na yan. Yes, salamat. Dahil Kuya Lando, pihit ng kaunti. Medyo ang iyong signal ay choppy. Okay, choppy ang signal. Pihit ng kaunti. Kuya Lando, go! yes, Putol-putol ang signal mo. Okay, Kuya Lando. Pihit mo na, pihit ng bagya, pihit para ma-pick up ang iyong signal. Okay, Kuya Lando, go! Okay na. Okay, sige, go ahead. Huwag ka nang gumalaw. Medyo umikot ka lang ng kaunti. O sige, go ahead. Okay, kuya, nagtitin sa ang isang matapayag ang kanyang pagkaya sa kasalukuyang Marcos Jr. Sa isang sa Facebook at isang platform, Junior, ang isang pulis, bitaw sa serbisyo, napatian niya nga pinagmamalaki ang pagsusot ng uniforme noong administrasyong dating Pangulong Duterte. Ayon sa kanya, bigyan sa gawa para sa ng bayan at ang mamayan. Kaya sa marami sila nga pinapagod na sugatan ng buhay. At dugo, dahil sa muno'y nariniwala sila ng isang malaking layon, lumaban, naghirap at sakripisyo dahil naniniwala dito na bagay pa rin ng isang layon. Dahil dito, tila nalukom ito ng sobrang tiga, kasakiman at mga pansariling interes no mano na ito. At sa ngayon, Gordon, tila mahirap ang naramdaman ng parehong sitwasyon ang sigasig at ang dating ipinagmamaligay ay unti-unting nawawala ang mga nikay ang sariling interes. Kuya Lando, pihit. Naniwala. Bakit sila lumaban, no? Ginagawa mo nila, tinarin nila palaga. At tapos ko yan, no? Kung sila ka para sa ang ba? Dahil kuya, no? Siya bumitaw ang sa serbisyo. Ang pulis niya, ay ba, disa, andulog, pride and honor at one game. Ayun na kaya rin sa pisang umas, nasa inarap na mga tigo, kundi sa asero. Alam, pangrelasyon ng pulis na isusuot ang uniforme na may tunay ang
hindi para sa ito, kundi sa mga namayang minor at umano dito. Pero Kuya Nod, at ito ay doon sa mga nagbitawan sa serbisyo ng mga alagad ng bata. Ito, ang Kuya naman ni Police General Pajardo. May mga nag-resign na makakadhanay matapos ang pagkarito sa dating Pangulo. At ito naman, Police General Jean Par na walang umalis sa kanilang hanay matapos itong pagkarito. Sa isang press conference ng media briefing dyan sa Campo Crame, kanina lamang ito, no? Tinanong si Gerard ng kanilang personnel kung may nagpasa ba ng mga pulis na kanilang resignation letter, ngunit wala naman daw, ano? Kuya, no? At pinalala ngayon sa publiko ni Gerard na ang pahayag kanilang iniwala ay maring pinurisan kanya General Pajardo ang ilistin na nagpas sa social media na sinasabing nag-raid sila bilang isang pulis. Dagdag pa ni General Pajardo kanon na mag-ipa sa mga pit ng sitwasyong ito tustong sa mga nangyayari sa bansa. Mula pa rin sa lawigan ng politik. Paseto pa mula sa Roger. Alright, maraming salamat sa putol-putol. Ano ni Kuyang Lando, talagang may problema po ang kanyang signal sa kanyang kinaroroonan. Kaya sa lahat ng ating mga tagapakinig, ay talagang sabi nga medyo talaga matindi ang choppy. Choppy talaga yung signal ni Kuyang Lando. Kaya siguro sa susunod na pasok ng iyong balita ay kailangan i-sure mo, Kuyang Lando, yung iyong signal. Ganap na 33 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Kuya Arnold, good morning. Watching from Gingog City, Misamis Oriental, Mindanao. From Kuyang Francimar, Butlay. Samantala, maximum tolerance na obserbahan ayon sa PNP sa Duterte arrest. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, ayon pa rin sa Philippine National Police, maximum tolerance ang naobserbahan sa pag-aristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng matinding verbal confrontation at physical altercations na naganap sa operasyon. Sa isang panel discussion sa Malacanang, Huwebes, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo na hindi gumagamit ang mga opisyal na nakadeploy sa pag-aristo sa kabila ng matinding pananalita at pang-aabuso ng mga miyembro ng pamilya ni Duterte. Sabi ko nga, kung mayroon pang mas mataas na maximum tolerance, iyon po yung ipinatutupid natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo, in fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng na masasakit na salita ang sabi ni Pardo. Nakatanggap daw ng medical attention ng isang babaeng tauhan ng Special Action Force or SAP sa gitna ng pamamaga ng noo matapos umanong tamaan ng cellphone ang common law wife ni Duterte na si Hanilet. Abansin niya sa gitna ng tensyon sa pagkakaaristo sa ex-leader nitong Martes. Nasa receiving end din ng pagmumura ni PNP Criminal Investigation and Detention Group Chief Major General Nicolas Torre III na namuno sa pag-aristo mula sa anak ni Duterte na si Veronica Macapal
ating balat at yan ay kayang-kaya nating palagpasin. Yan. Kasama ni na Hanilet at Veronica C. Duterte nang ihain ng Interpol at local police force ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sinabi rin ni Torre na wala ni isa sa mga pulis na nakadeploy para tumulong sa pag-aresto ang humipo sa dating leader. From start to finish, wala ni isa sa mga kababayan natin ang nahawakan si dating Pangulong Duterte. Hindi ko pinayagan ang mga taong makakahawak lang sa kanya ay ang mga bodyguards niya, ang sabi niya. Iniimbestigahan na ng ICC si Duterte kung may crimes against humanity dahil sa summary killings na umano'y ginawa sa kanyang war on drugs noong siya ay mayor at presidente ng Davao City ng bansa. Alas 10:37 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo national newspaper. ML Cup magsasampa ng assault shoot BS Hanilet sa panahon ng pag-aresto kay Duterte. Round 1. Ready, go! Nakatakdang magsampa ng kaso ang isang babaeng miyembro ng Special Action Force or SAP laban sa common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansinya dahil sa paghampas nito habang tinitiyak ng pulisya ang paglipat kay Duterte sa chartered plane na nagdala sa kanya sa Dahagi sa Netherlands. Sa press briefing sa kamkrami nitong Huwebes, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na dinala sa hospital ang miyembro ng SAP na hindi niya pinangalanan upang gamutin ang pamamaga sa noo na tinamaan ng cellular phone ng Abante sa loob ng Villamor Airbase sa Pasay City noong Marso 11. Yung pulis na nasaktan at nagkaroon ng injury sa ulo ay magpapail ng kaso. Ang sabi ni Fajardo, mayroon tayong mga video na magpapatunay na pinukpok ni Miss Hanilet yung isang pulis natin na babae na sila ang nag-restrain doon kay Ma'am Hanilet at doon sa kanilang anak para ilayo pansamantala o mag-giveaway. Sa kabila ng insidente, sinabi ni Fajardo na maximum tolerance ang pinatupad ng PNP nang ihain nila ang warrant of arrest ng International Crime Court laban kay Duterte na tinanggap ng Philippine Center on Transnational Crime. Mula sa International Criminal Police Organization, ayon pa rin kay Fajardo, walang nasaktan mula sa kampo ni Duterte at iginagalang namin ang lahat ng kanilang karapatan pati na ang pagbabasa ng Miranda rights na nararapat na magsasaalang-alang sa pamangangailangang medikal ni Duterte. Ayon pa rin kay Fajardo, tiningnan din ni Criminal Investigation and Detention Group Director Major General Nicolas Torre ang ground commander noong naaresto si Duterte. Ang posibleng paghahain ng obstruction charges laban sa abogado ni Duterte na si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea. Nakahankap daw si Mijaldea dahil sa pagkakaantala ng paglipat ni Duterte sa Dahagi. Sa panayam ng ANC nitong Huwebes, naninindigan si Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na nagbigay si Duterte ng due process. Ayon pa rin kay Remulla, binigyan ng gobyerno ang kampo ni Duterte para maghain ng temporary restraining order sa Supreme Court. Naghintay kami mula 11 ng umaga till 11 sa gabi, 12 oras, kaya kung kulang iyan, gayon na lang, pero ibinigay namin ang kanilang lahat. Ang due process ang sabi niya. 40 minuto makalipas ang 10 ng umaga.
Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ang ating balitan. Ito pa rin po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Tulong ng PH Embassy kay Duterte nagpapakita ng mahabagin na pamumuno ni PBBM. Round 1. Ready, go! Samantala, pinurintong Huwebes ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang Embahada ng Pilipinas sa dahagi sa pagbibigay ng tulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kasama na tinatawag itong refleksyon ng mahabagin na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pinupuri namin ang mga embahada at ang mga kawani nito sa pagbibigay ng tulong. Naniniwala kami na bahagi ng kanilang trabaho ang tulungan ng sinumang Pilipinong naghihirap sa kanilang nakatalagang lugar, maging siya man ay dating opisyal o ordinaryong overseas Filipino worker o turista, sabi ni Gonzales sa isang pahayag. Ayon pa rin kay Gonzales, ipinakita ng aksyon ng embahada ang katapatan ng Administrasyong Marcos sa makataong batas dahil nabanggit niya na ang pananatili ni Duterte sa dahagi sa the Netherlands upang harapin ang International Crime Court ay magbibigay daan sa kanya upang matugunan ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang forum. Bilang mambabatas, nananatili akong matatag sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng international na batas. Tiniyak na ang ating mga patakaran at dedikasyon ay hindi lamang umayon sa ating mga legal na obligasyon, kundi magtataguyod din ng pinakamataas na pananindigang pamantayan ng katarungang pananagutan at kooperasyon, ang sabi niya. Ayon pa rin sa mga ulat, nagbigay ng consular assistance ang Philippine Embassy sa dahagi kay Duterte at sa kanyang mga kasama na kinabibilangan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nag-secure din ang embahada ng 2 araw na visa para sa mga aides ni Duterte at isang nurse para makapagpahinga sila bago ang kanilang return flight. Samantala, binigyan naman ng 15 araw na bisa si Medialdea. 43 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, Kasado Patrol 25 nagbabalik. Pakiconnect ng iyong communication dito sa ating himpilan. Double L. Round 1. Ready, go! Mga pulis binigyan lang ng seguridad ang mga implementer ng Arrest Order BS former President Rodrigo Roa Duterte ayon sa Philippine National Police. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin sa Philippine National Police, nitong Huwebes nagbigay lamang ng seguridad ang kanilang mga tauhan sa mga implementer ng arrest warrant na inisyu laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Martes ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo, nagpaabot lang ng tulong ang Philippine National Police sa pulisya kasunod ng kahilingan ng Philippine Center for Transnational Crime. Ayon kay Pajardo, inatasan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil si Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier Nicolas Torre III na manguna sa pagbibigay ng security assistance sa mga tagapagpatupad ng arrest order laban kay Duterte. Ang PNP po ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po noong warrant through the Interpol mechanism po. Aniya sa panel discussion nila ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. In fact, it was the PCTC Executive Director po ang nag-inform po sa atin pong dating Pangulo at nandoon po yung mga prosecutor po ng Department of Justice at ang PNP, and the person of General Torre was
there to provide security po. Dagdag pa ni Fajardo. Ayon pa rin kay Torre, kalmado ang lahat ng ihain ang arrest warrant sa pagdating ni Duterte sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City Martes ng umaga. Sa kabila ng tensyon sa paghahain ng warrant of arrest laban kay Duterte, sinabi ni Pardo na mananatiling professional ang mga tauhan ng PNP sa pagtupad sa kanilang mandato. I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang sabi nga ni General Torre may maximum tolerance ang sabi ni Fajardo. Alarm ng ating mga kapulisan, alam nila na andun tayo para magpatupad ng ating mandato at iyon ang ginawa natin. Sabi nga natin, mission accomplished. Kaya mataas ang moral ng pulis natin. Dagdag pa niya. 47 minuto makalipas ang ikasampo ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilang mapagmahal, ang KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Samantala, pakikipagtulungan sa Interpol isang akto ng isang soberanya estado ayon sa DOJ. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Department of Justice Huwebes ang pakikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa International Crime Police, a criminal police organization or Interpol para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang harapin ang mga kaso ng crimes against humanity na harap ng International Criminal Court ay isang akto ng Pilipinas bilang soberanya at pagkilala ng bansa sa mga international na batas. Sa kanyang talumpati sa Bagong Pilipinas News Forum, sinabi ni DOJ spokesperson Miko Calabano na obligado ang Pilipinas na tuparin ang mga pangako nito sa Interpol na nagsilbi ng ICC warrant of arrest at ang pagkilos na makipagtulungan sa Interpol ay isang gawain ng isang soberanyang estado. Nabanggit niya na ang soberanya ay tinutukoy bilang ang pangwakas na autoridad sa proseso ng paggawa ng desisyon ng estado at pagpapanatili ng kaayusan. Ang sa tingin ho natin sa gobyerno ay ito mismo ay act ng sovereignty to cooperate with the international community, ang sabi niya. Wala po tayong ugnayan sa ICC at tama po, wala namang talaga silang jurisdiction sa atin dahil hindi na tayo miyembro. Pero noong inisyo nila yung warrant of arrest at i-endorse nila sa Interpol at i-endorse ng Interpol sa atin, doon tayo nakipag-ugnayan, sabi ni Calabano. Dagdag pa niya, nagsilbi lamang ang pamahalaan ng Pilipinas bilang attesting officer sa proseso. Kami po yung nagsilbing witness or attesting officer doon sa buong proseso dahil po ang basihan po natin ay yung Rome Institute. Mismo specifically po yung Article 59. ng Rome Institute kung saan may tinatawag pong competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-a-attest yung buong proseso po na dinadaanan ng arrest ay tama, sabi ni Calabano. Bukod sa iba pang mga bagay, aniya kabilang na sa mga tungkulin ng pamahalaan na ang taong naaresto ay kailangang makilala bilang parihong tao sa warrant at ang lahat ng mga karapatan ng tao ay igagalang. Samantala, sinabi naman ni Calabano na magpapatuloy ang independent investigation ng DOJ sa extrajudicial killings o EJKs noong war on drug ng nakaraang administrasyon sa kabila ng aksyon ng ICC. Klaro po, PD do have a working justice system
consistent pa din po tayo doon. Gumugulong yung wells of justice, so to speak, kaso nga lang I think this is a matter of timing. Dahil sa ngayon, kinukulit po natin ang lahat ng ebidensya doon sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at marami na pong lumalapit na mga witnesses sa atin, sabi niya. Marami na po tayong investigate na kaso tungkol dito sa supposed police abuses at hindi naman tayo titigil diyan. Hindi naman tayo magbe-break dahil po may nahuli na sa ICC, hindi po ito totoo. Patuloy tayong magtitipon at magkukulate ng ebidensya at sisiguraduhin natin na ang mga sisingilin sa mga krimen na ito ay mabibigyan ng kanilang araw sa korte, due process. At if ever may mapapatunayan na may pagkakamali ang ating law enforcement, ay pananagutin ho natin. 8 minuto bago mag-11 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan at syempre binabati po natin ng magandang morning ang ating mga kababayan po dyan sa lalawigan ng Rizal, ang samahan po ng Jores Homeowners Association. Sa pangunguna po ng inyong buting abang lingkod bilang Pangulo ng Jores Homeowners Association, ng inyong Kuyang Arnold Namuco. Ang Vice President ay ang ating publishers, Kuyang Alan Bordeos. At ang Chairman of the Board ay si Kuyang Wayne Lawson. Ganon din po ang lahat ng mga Board of Directors, si Kuyang Ricardo Eslita, si Kuyang Edwin Carahog, yan, si Kuyang Ruben Reynas, si Kuyang Judy Soyman Jr. At ganun din si Kuyang Joseph Ditablan. At ganun din po si Kuyang Jason Almanon, si Kuyang Hepe Samuel Selian, at si Kuyang Dioscoro Rizari. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa lahat po ng ating si Kuyang Nestor Pernesita, yan, bilang Board of Directors ng Jores Homeowners Association. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at good luck po sa inyong gaganaping eleksyon ngayong March 16. Araw po yun ng linggo, ha? At yun po ay ang umpisa po ng kanilang pagtitipon ay ganap na 10 ng umaga. Yan. Kaya talagang maganda po yan. Kaya good luck po sa inyong lahat at naway manatili ang kapayapaan sa tulong at pag-alalay ng peace and order ng Barangay Pantok sa pangunguna po ni Barangay Kapitan Glenn Torres at ng mga kagawad. At syempre 10 po ng mga taga-peace and order. Kaya sabi nga po wala namang imposible kung ang lahat ng tao ay nagkakatulungan at sinasabi nga may combination na sinasabing ang bawat isa ay kinakailangang magtulungan anumang oras. At yan po ay kalakip nga talaga ng iba yung pagkakaisa. Anyway, may pag-uulat ang ating Kalsado Patrol 25 mula pa rin sa area ng Calabarzon, dyan sa lalawigan ng Cavite. Manyak na empleyado ng paaralan, elementary student. Target, hipuan lahat ng iyan sa buong detalye ni Kalsado Patrol 25. Aba, talagang may manyak pa rin, ha? Manyakis talaga. Ano ito, Kuya Lando? Target, hipuan lahat. Aba, ay talaga namang matindi naman ito. Mahilig sa hipuan. Alright, malalaman po natin ang buong detalye sa pag-uulat ng ating Kalsado Patroller ni Kuyang Lando Luto. Kalsado Patrol Report! Alright, Kuya Lando Luto, Kalsado Patrol 25 mula pa rin dyan sa Cavite. Alright, Kuya Lando, sige, putok mo na yan. Good morning muli sa iyong pagbabalik.
Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold, at sa aking pagbabalik ulat. Ito yan, pero bago yan, Kuya Arnold, na manyak na yan, ay nais ko muna magpasalamat muna kay Ternate Incumbent Mayor Lamberto Bambao, kung saan tinawagan tayo kanina lamang ng kanyang staff sa Office of the Mayor na kung pwede daw ako pumunta mamaya doon sa kanyang isasagawang meeting niya dito lang sa bahagi ng Ternate. Mamayang hapon ganap na alas 4. At ang inyong lingkod na Double L, nagpapasalamat sa inyong pagka call sa akin. At talaga naman Mayor Lamberto Bambao, at darating po ang inyong lingkod. Maraming salamat. At Kuya Arnold, samantala, ay tama ka nga, ito nga hinahunting na nga ngayon ng mga otoridad ang isang suspect matapos umanong manghipo ng isang grade 1 na estudyante sa isang paralan na, Kuya Arnold, dito sa Tansa sa Cavite, Kuya Arnold. Ang salarin, Kuya Arnold, empleyado umano ito ng paralan, at target nito ang mga estudyanteng nasa elementarya, partikular na sa baitang na isa at hanggang 3 baitang, Kuya Arnold. Batay sa ulat sa ating nakalap, Kuya Arnold, inaabot umano ng bata ang tamo na nasa taas ng bahagi ng dingdigan ng palikuran nang biglang pumasok ang suspect na isang lalaki, at tinutulungan umano ito ng bata na makuha ang tabo. Subalit now ito sa panghihipo, Kuya Arnold, sa masisilang bahagi ng katawan ng batang estudyante, Kuya Arnold. At itong batang ito, Kuya Arnold, nagawa pa makapagsumbong ang biktima ito sa kanyang guro. Ngunit mabilis na ito nakatakas ang suspect, Kuya Arnold. At sa ngayon, Kuya Arnold, naghain na ng formal na reklamo ang mga magulang ng biktima sa Women's Anti-Abuse Desk laban sa akusado. Sa isang panayam ng pulisya, Kuya Arnold, sa ngayon ay nagkakaroon na sila ng backtracking para mahuli ang suspect dito lamang ito sa bahagi ng Tansa. At abangan natin sa sunod ng araw ay ating mayulat ito ang pagka-aresto ito ng akusado ito laban sa bata na nanghipo sa nasabing paralan. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol 25, ako si Double L, Kuya Laduluto. Nag-uulat sa KBS RMN News, Diaryo na TV pa. Maraming salamat at happy week. Alright! Maraming salamat sa clear at magandang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Si Double L, si Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Samantala, 1 minuto bago mag-11 ng umaga. Ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Magandang morning kay Judy Ann Namuko. Thank you for watching. Sa mga pamilya Namuko dyan sa area at lugar ng Kabulo Putikan at dyan sa Barangay Malapad. Yan, dyan sa Baco Oriental, Mindoro. Siyempre, sa lahat po ng ating mga kababayan, magandang morning po sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. At siyempre, weekend na po bukas, kaya medyo marami ang masaya sa magkakapamilya. Sabi nga po, ang araw po ng Sabado at Linggo ay bahagi ng pagtitipon at pagsasama-sama ng magkakapamilya. At talagang sabi na dyan ang mga tawanan, halakhakan at sayahan. Kaya sana po ay ganyan lahat. Laging happy, hindi laging lonely. Yan talagang sabi nga po ay kapag masyado mong sineryoso ang buhay sa ngayon at idinamay mo ang iyong sariling pangkalusugan, ikaw rin po, kuyang at ateng, ang siyang mahihirapan. At syempre,
Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, i-like, i-follow at i-share ang FB page ng Balitang Kasado. At ganun din ang KBS RMM News TV. Likewise sa lahat, ang palatuntunan ng gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at sumasahing papawid Lunes hanggang Biyernes. At syempre, ganap na ikawalo hanggang ikasampu ng umaga. Official time. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunan, binabati po natin ng magandang morning. Magandang umaga ang lahat ng buong pwersa ng kapulisan dito sa ating Republika ng Pilipinas. Siyempre sa pangunguna po ni General Romel Francisco Marbel, ang siyang PNP Chief ng National Police. At siyempre ganoon din po kay sa ating spokesperson, Brigadier General Jean Pajardo ng Philippine National Police. Mapagpalang umaga po sa inyo dyan, sa lahat ng butihing tanggapan. Ganon din po kay Regional Director ng Region 4A Calabarzon, Brigadier General Paul Kini Tuhay Lucas. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At siyempre ganon din po sa Regional Director ng Region 4B Mimaropa, Brigadier General Roger Quisada. Magandang morning po. At siyempre magandang morning din po sa ating PIO Chief ng Public Information Office, Region 4A Calabarzon, si Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran. Magandang umaga po, ma'am. At sa butihing tanggapan po ng ating Provincial Director ng Philippine National Police ng Lalawigan ng Rizal, Colonel Felipe B. Maragon. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre kay Ate Brelen Miranda dyan sa PIO Rizal. Yan, magandang umaga po. At syempre, nais din po nating batiin ang pamunuan ho ng buong person ng AFP sa buong bansa natin. Siyempre sa pangunguna po ni General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Likewise kay Major General Cirilo Z. Balaor Jr., ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Jingle Fighter ng Philippine Army. Magandang morning po, sir. At syempre, binabati rin po natin ang buong pwersa po ng 2ID Press Corps sa pangunguna po ng ating masipag na Pangulo, ang ating presidente ng 2ID Press Corps na si Atim Pau de la Cruz Mohar. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, nais ko rin pong batiin ng magandang morning ang First Rider Parteles, si Colonel Road Batang. Magandang umaga po, First Rider Parteles, Colonel Road Batang, with Pangulo po ng Rizal Provincial Police Press Corps, si Sergeant Major Donato Beliones. Anyway, may pag-uulat ang ating Kasado Patroller mula po dyan sa bulwagan ng Balitaan Studio 2. Ito po ay may kinalaman, mga kababayan, Filipino seafarers na nawawala matapos ang banggaan sa North Sea. 8 iba pa nasagip. Yan. Ang detalye po ay magmumula sa ating Kasado Patrol 1 sa ating studio, sa ating Kasado Patrol 1 mula kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Yan. Malalaman po natin ang buong detalye sa kanyang paghahayag ukol po dito sa nawawalang ito. Yan. Anyway,
Kuyang Alan, standby report. Kasado Patrol Report. Ito po ay ukol sa Filipino seafarers na nawawala matapos ang banggaan sa North Sea. 8 iba pa ang nasagip. Ang detalye ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol 1 mula sa ating station manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Alright, Kuyang Alan. Magandang umaga. Yes, Kuya Arnold, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Nawawala nga ang isang Filipino seafarer kasunod ng maritime collision sa pagitan ng isang chemical tanker at container ship sa hilagang silangang baybayin ng England. Sa isang pahayag nitong service, kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang insidente matapos makatanggap ng mga ulat mula sa lisensyadong manning agency. Batay sa mga ulat mula sa lisensyadong ahensya ng manning agency, ang able seaman ay on board ng MV Sulong na bumungga sa oil tanker Istina Immaculate sa North Sea noong 10 ng Marso 2025 sa umigit sumulang ng alas 10 ng umaga. Ito ay ang local na ulat sa Harbor Estuary Pool ang pahayag. Ayon sa DMW, huling nakita ang seafarer sa bunganga ng MV Sulong ang bahagi ng barko na nasunog matapos ang malakas na pagsabog kasunod ng banggaan. Samantala, ligtas na ang 8 iba pang Pilipino kasama ang 5 Russian crew na sakay ng barko. Tiniyak ng DMW na malapit nang maibalik sa bansa ang mga nailigtas na Filipino seafarers na nasa kulukuyang nananatili sa isang hotel sa Grimsby, London. Samantala, ang mga ulat ay nagsabi ang Russian captain ng MV Solong ay naaresto. Kasalukuyang binitingnan ng mga otoridad ang Yuki ang sani ng insidente sa koordinasyon sa mga estado ng bandila ng mga kasangkot na sasakyang dagat. Personal na pinaalam ng manning agency sa pamilya na nawawalang seafarer, nangako na magbigay sa kanila ng daily update sa investigasyon. Tiniyak ng DMW na malapit silang makipag-ugnayan sa manning agency at sa pamilya ng nawawalang crew member upang matiyak na lahat ng kinakailangang tulong at suporta ay mabibigay sa panahong ito ng kahirapan. Mula dito sa Studio 2 ng Balitang Kasado, ako si Kuya Alan Bordeos Magolat. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 1, ang ating station manager publisher ng Balitang Kasado. Alright, thank you Kuya Alan. Ganap na 9 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Lady, go! Samantala, huwag kalilimutan ang panig ng mga biktima ng Ejiki. Yan ang pahayag ng palasyo. Round 1. Lady, go!
Sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, panawagan ang Malacanang nitong Huwebes na magkaroon ng balansing pananaw sa isyu. Hinimok ang publiko na isaalang-alang ang magkabilang panig ng kwento. Lalo na ang mga umano'y biktima ng extrajudicial killings na naganap sa panahon ng administrasyon ni Duterte. Sa isang panel discussion kasama ang mga opisyal mula sa Philippine National Police at Department of Justice, sinagot ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga batikos mula sa mga Duterte supporters at binigyang diin ang kahalagahan ng hindi pagtuon lamang sa isang panig ng bagay. Hindi lamang po dapat natitingnan ng isang side ng anuman. Ang side of the history, mayroon po tayong nakakalimutan. Yung kwento po ng di umano'y mga biktima ng AJK. So tingnan po natin pariho, huwag po tayong kumampi, sabi ni Castro. Inaalalahanan din ng Palace official ang publiko na bagamat maraming tao ang maaaring humanga sa dating Pangulo, ang paghahangad po ng hustisya ay hindi dapat mangibabaw kaysa sa personal. Biases, yung maging personal biases po. Alam natin na mayroon po kayong iniidolo. Mayroon po kayong hinahangaan, pero this time ay dapat po ay hustisya po ang mag-prevail. Hustisya ang sa di umano'y mga biktima, at hustisya rin po kay dating Pangulong Duterte. Ayon pa rin sa sinasabi, si Duterte ay inaresto ng International Criminal Police Organization o Interpol at mga lokal na tauhan ng pulisya. Noong Martes, sa bisa ng arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court na nag-iimbestiga sa mga umano'y crimes against humanity dahil sa mga pagpatay na ginawa sa pagkukunwari ng controversial ng drug war ng dating leader noong siya ay alkalde pa ng Davao City at naging Pangulo ng Pilipinas. Nasa The Hague, Netherlands na siya ngayon at naghihintay ng pagsubok. Kaya sa mga komento po ng ating mga libu-libong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nakikinig ngayon sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Dito po ay wala po tayong pinapanigan, wala po tayong pinapaboran. Bilang ang palatuntunan pong ito ng Gabay at Patnubay ay bumabalanse lamang po sa gitna. Neutral lamang po tayo. Sabi nga po ang kailangan ng ating bayan dito sa ating bansa ay demokrasya, hustisya at pagkakaisa. Ano man po ang mga pangyayari at mga nagaganap sa loob at labas ng inyong tahanan, ng inyong bayan, komunidad at lugar na kung saan ang sambayanang Pilipino ay nagpapanik dahil nga po dito
sa nangyayaring ito. Nasabi nga po higit na kailangang magkaroon po tayo ng patas na pananaw. Patas na pagpapahalaga at patas na pagkilala. Sapagkat sabi nga po kung ano yung natatanim, ay siya po nating maaasahang anihin. Sabi nga po ang nagkasala ay nagkasala. Ang nagkamali ay nagkamali. Ang humihingi ng sigaw ng katarungan ay humihingi ng hustisya. Kung kaya't anuman po ang maging bahagi ng anumang ikasisikdot, ikabibigat ng inyong puso, tanging paliwanag po natin dito, maging pantay lamang po tayo sa pananaw at paningin ng ating dakilang may kapal. Sabi nga'y huwag kang gumawa ng kasalanan para huwag kang usigin ng iyong bayan. Sabi nga po'y, ang pagdisiplina at pagkanti sa kanino mang tao'y isang bahagi ng pagpaparamdam at pagpapaunawa. Pero yung pong ang buhay ang siyang kikitilin at iyong buburahin, aalisin dun sa nagmamay-ari, wala po tayong karapatan na gawin yan sa ating kapwa. Sapagkat sabi nga po tanging ang may karapatan lamang na bumawi ng buhay na yan at kumitil ay ang taong nagbigay po sa atin na ito'y ating gamitin at ipinahiram sa atin para tayo'y mabuhay. Kaya marami nga po yung mga tao na halos habang nabubuhay ay malabis pa rin ang pagkapuot sa sarili, ang kanilang nararamdaman at ipinapatupad. Kaya ang tanging layunin po na dapat na sana ang siyang mamalagi, lalong-lalo na po sa mga mamamahayag. Marami po ang mga lumalabas na mga fake news sa social media. Ang tanging kahilingan lamang po natin ay tumutok po lamang kayo buong sambayanan dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Wala po tayong kinikilingan o pinapaboran. Ang atin lamang po dito, tayo po ay nasa balanse lamang. Hindi po kailangan ng ating sambayanan ang tayo'y magsinungalin at gumawa ng anumang uri ng ikakasama ng ating kapwa. Wika nga'y, kung ano yung masakit sa iyong balat, huwag mo pong gawin sa balat ng iba para hindi kayo pareho masaktan. Sabi nga'y ang tanging ang ating sandata at puhunan ay yung mga dasal at panalangin na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sabi nga'y ang kapangyarihan dito sa lupa ay panandalian lamang. Hindi katulad na ang kapangyarihan ay panghabang buhay doon sa buhay na walang hanggan, ay yung makapiling ang lahat ng mga kaluluwa doon sa buhay na walang hanggan, na ang tanging naghahari doon ay ang dakilang amang Diyos na siyang may likha ng lahat para sa tao. Kaya sana po mga minamahal nating mga kababayan, tigilan na po natin yung tayo'y maintriga o mapag-intriga, hindi po nakukuha sa siraan o anumang pagalingan at palakasan ang anumang bagay. Ang tanging solusyon dito po ay ang nagkakaisa, ang lahat ng tao, na walang halong pag-iimbot o pagiging makasarili. Ang kailangan po natin dito'y ang malawak na pag-iisip, ang pagpapatawad, pagpapahalaga at pagmamahal sa kapwa na higit sa lahat. Yan ang mabuting balita
at layunin mula sa ating dakilang may likha. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lubos po ang ating pasasalamat sa mga nagkomento po dito sa ating comment box ng ating himpilan ng Balitang Kasado dito sa KBS RMM News TV. Ipagpatuloy lamang po ninyo ang inyong pag-share, pag-comment, i-like at i-follow. Sa lahat po ng ating mga kababayan na taga-subaybay at sumusubaybay. Sa lahat po ng ating mga kababayan na ating mga suki at sumusubaybay sa ating palatuntunan. At syempre, pinasalamatan po natin ang lahat ng ating mga nakapiling dito sa ating pagtatanghal sa ating gabay at patnubay ngayong araw ng Biyernes. At syempre, sa pangunguna po ni Kuya Lando Luto at ng ating station manager, Kuyang Alan Bordeos. Likewise, sa lahat po ng ating mga kolumnista at writer, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbabato at paghatid ng mahalagang mga balita at impormasyon. Manatili lamang po kayong nakasubaybay sa ating palatuntunan Lunes hanggang Biyernes, 8 hanggang 10 ng umaga. At manatili rin po ang inyong pagbabasa at ugaliin ang pagbabasa ng pahayagan ng dyaryo ng Balitang Kasado. Pa-shoutout po Cavite Provincial Police Director Police Colonel Dwight A. Alegre, Aternati PNP, Chief of Police Major Julius Marquez at Maragondon, PNP Chief of Police Major Melvin Isidro, from L, Kuya Lando Luto, from Balitang Kasado, KBS RMM News, dyaryo na TV pa. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. At syempre ngayon pong Semana Santa, ayon po sa mga brother, sister at pamunuan ng KPP Divine Healing, ngayon pong Holy Week, Abril, kinakailangan daw pong Sabado pa bago maglinggo ng palaspas ay magkita-kita na po kayong lahat diyan sa inyong sentro ng chapel o altar dyan po sa lugar ng Barangay Baliti dyan sa lungsod ng Calapan. Lahat po ay inaanyayahan sa ganung araw. Lahat po ng kasapi ng KPP sa buong Mimaropa at Calabarzon area. Partikular na po na manggagaling dito sa Metro Manila at karamihan din po ay manggagaling sa Kabisayahan at Kamindanawan ang mga ka-brother at sister ng KPP Divine Healing. Natutuwa naman po ang inyong abang lingkod sa ganitong uri ng paghahatid ng paanyaya sa inyong lahat. Ngayon pa man po ay binabati ko po ang pamunuan ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya. Congratulations po! At siyempre, pinahabutin po at ipinababatid ng buong pwersa at pamunuan ng Jores Homeowners Association. Ngayon pong March 16, umpisa 10 ng umaga, ang lahat ng mga miyembro, mga kasapi ng Jores HOA, Homeowners Association ay inaanyayahan. Lahat sa mahalagang pagtitipon at gaganapin po yung inyong eleksyon ng mga opisyalis. Ating talagang yan po ay nakasaad po sa batas ng DHSUD na tuwing 2 taon ay kinakailangang magkaroon ng eleksyon o sitting ng mga opisyalis. Yan. Kaya sabi nga po, good luck sa inyong lahat. At sabi nga po, higit na kailangan talaga na ang bawat isa nga ay nagkakaisa
Hindi yung dapat, wala po talaga dapat na kumokontra o ano tawag doon, o opposition. Lalo na po ang lugar po ninyo ay sa aming green. Green ano pa, green green pa ang kalikasan ho. Talagang sabi nga hindi pa masyadong nadidevelop ho. At ang kaya lamang talagang gawin ng mga naririyan ng mga kasapi, lalong-lalo na po yung mga bising mga opisyalis, ay talagang kanilang tinatamnan ng mga halamang pagkain. Oh, maganda yan. Talagang yan po ang mga pangunahin na ginagawang o nagiging produkto bilang farmers ang mga kaanib ng Jores Homeowners Association dyan sa Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Kaya talagang lahat naman po talaga ng tao ay nagmula lahat sa kawalan. Sabi nga sanay sa pagbubukid, sanay sa pagtatanim, kaya mapalad pa rin po yung Jores Homeowners Association. Malawak pa po yung mga kalupaan na napapagtamnan ng mga gulay at halaman. At marami nga po diyan yung mga banana na saging na saba, yun. Mga latundan, oo, madami. At saka yung lakatan, oo, ang sarap niyan. At siyempre ngayong panag-araw ay talagang marami pong mamunga ang mga papaya. Wow, ang sarap sa tinula. Nakakagutom tuloy. Oo. Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, naway ang lahat ay maging masaya. Happy weekend po sa inyong lahat. At mulit-muli, hudyat na naman po upang pangsamantalang tayo ay maghihiwa-hiwalay sa ating palatuntunan ngayong araw ng Biyernes. At syempre po, muli tayong magbabalik at magsasahing papawid ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay ay Lunes na naman po. Sabi nga 2 araw na naman tayong bakasyon, ho. Sabi nakapagpapahinga. Kaya talagang sa lahat po ng ating mga kababayan na sabi nga ay mga may sakripisyo at nagsasakripisyo, good luck po sa inyong lahat at happy weekend po. At syempre sa lahat po ng ating mga butihing mga tagapaglingkod ng ating sambayanan, sa mga minamahal po nating mga punong bayan at punong lalawigan, magandang umaga po at happy weekend po sa inyong lahat. Anyway, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco, nagpupugay at nagpapasalamat ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.